YouTube channel. Hi guys, it's CA and welcome back to my YouTube channel. So guys, dahil traffic na naman, walang humpay na traffic. So for today, Ako naman ang magtatanong. yes, and we have our, tawagin na lang natin tong traffic series. Traffic series. Traffic diaries. Traffic diaries. Yan. So for the first episode. Ako yung unang magtatanong sa unang episode. Okay. So, ito yung tanong ko, Pastora CA. In this generation, napansin ko lang na parang ang dali na lang magkaroon ng relationship. Kung ikukumpara before. Kasi ngayon parang online na lang. Pwede ka na magkaroon ng girlfriend, pwede ka na magkaroon ng boyfriend. Makita mo lang na okay yung profile picture nito o kaya i-consistent ka lang i-chat, parang andali na agad ma-fall. Ngayon, ito yung question ko, nung single ka pa, are there any standards na na-build mo sa sarili mo or any principle na na-build mo before entering into a relationship or before considering someone na i-allow to court you, to pursue you? Okay. So, is there any principle or standard? Yes, I have. Lalo na nung ininkwentro na ako ng pag-ibig ni Lord. Kasi, sa mga hindi pa nakakaalam, ang story kasi ng encounter ko kay Lord is, parang niligtas ako ni Lord sa wrong relationship. That's right. So, doon ko naranasan ng matindi yung pag-ibig ni Lord. That's why, nung nakilala ko na si Jesus, alam ko na kung ano yung ginawa niya sa buhay ko, na-enkwentro ko na yung pag-ibig niya. And then, grabe yung identity na nilagay niya sa akin, Okay. na hindi ko before alam. So, nagkaroon ako ng principle, nagkaroon ako ng standard na sabi ko, next time, pagka nagkaroon ako ng relationship, talagang gusto ko ganito na. Yan, may mga ganun na ako. So, this time, hindi ko na gagawin yung mga ganitong bagay kasi alam ko na eh. At doon na ako niligtas ni Lord. Yun yung mistake ko na. So, ang mga principle ko during that time, unang principle, dahil hindi ko to nagawa nung wala pa ako sa Panginoon, una is, I honor my season. That's my first principle. Paano honoring the season? Dahil nasa season pa ako ng pag-aaral noon, naunawaan ko na there's a time for everything. Naunawaan ko na dapat pala in-honor natin yung bawat season so that we can enjoy every season. Kasi lahat pala ng season, it's beautiful. Sobrang ganda pala ng season. Kaya, nung naunawaan ko na kailangan ko palang i-honor yun. Kasi before, hindi ko siya na-honor eh. I enter in a relationship agad. So, parang nagmadali ako. Parang sa isang season, 2 season yung hinahakbangan at ginagalawan ko na hindi naman. Kaya hindi ko na-enjoy. Hindi ko na maximize. So, my first principle is kailangan ma-enjoy ko yung season ko. I need to honor my season. I need to maximize that. So, simula nun, nung nakakilala ako sa Panginoon, hindi ako nag-entertain ng manliligaw. Hindi rin ako nag-jump sa season na hindi ko pa season. Kahit na may mga nagtangka. May mga nagtangka. Pero sabi ko, dahil malinaw yung principle na yun sa akin, hindi ako nahirapan. Second principle is that kailangan yung manliligaw sa akin, sa bahay na ako liligawan. Bakit? Kasi hindi ko naranasan sa bahay ligawan. Naranasan ko lang is sa chat lang, kagaya ng banggit mo last time. At the same time is dinaan ako sa labas-labas, sa kanto-kanto, sa school, doon ako dinaan. Na which is, during that time, because I don't have principle, walang nag-guide, walang nagturo, at hindi ko alam, nag-jump lang ako sa season na yun. So, I enter in a relationship.
Without, alam, parang binaypass ko yung mga bagay na yun. That's why, hindi, kaya sabi ko, next time, pag nagkaroon ako ng relationship, ang ano ko is, kailangan sa bahay, Sa na bahay. ako liligawan. So, Yung that's, makikita ng magulang. yes, family. makikita ng family. And, speaking of, third principle ko is, I want next time na may magko-court sa akin, I want that person na i-honor na yung parents ko. Na talagang ipaalam ako sa parents ko. Hindi lang sa parents ko, pero ipaalam din ako sa mentors ko. That's my principle. As in, hindi naman to tinuro sa akin. It's just that I just build it on my own. Kasi dahil nga pinakita ni Lord sa akin, yung worth ko eh. I know my worth, I know my identity, I know who I am in the eyes of the Lord. So sabi ko, dahil ito ako kahalaga sa Panginoon, then I believe if that man really loves me, then He will do it for me. That's right. So, yun yung principle ko. Una, I need to honor my season. Pangalawa, I want my liligaw na i-court ako sa bahay and i-honor yung parents ko. So, yun yung mga principle na binild ko during that time. When it comes to standards, ang mga tinignan ko naman during that time, unang-una, sa manliligaw sa akin, unang-una, man of God. Pero, may distinction ako. Hindi lang yung nag-church. Hindi lang yung basta sinabing nagsiserve siya sa church, pero yung talagang in a relationship siya sa Panginoon. So, there's a distinction between a Christian boy and and a man of God. Kasi a Christian is someone na, okay, nasa loob, it's just a title for me. So, pero yung title naman na man of God, it's a lifestyle. Wow. It's a lifestyle. Kapag sinabing man of God ka, woman of God ka, for me, it's your lifestyle. Buhay mo na lagi nare-reflect sa'yo ang Diyos. Na kasi, di ba kaya mo nga masasabi na, uy, man of God yan. And woman of God yan kasi nakikita nila sa'yo. So, hindi siya title lang. It's your lifestyle. You reflect Jesus every day. That's why, yun yung distinction ko before. Kaya sabi ko, yung manliligaw sa akin, kailangan man of God talaga siya. Mahal niya talaga si Lord. Hindi siya basta nag-church lang o basta nag-serve lang sa church. No, I want a man of God who really loves to seek Jesus, who really loves prayer, who really loves to seek the Word of God, who really loves to dig deeper in the Word of God. Sabi ko pa noon, mahal, during that time, I want someone na mas malalim sa akin. Kasi for me, during that time, dahil siguro, sobrang bilis ng growth ko noon sa Panginoon. Sabi, ang prayer ko, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko nung lalaki na malalim sa akin. Ibig sabihin, yung mas marami, mas mahal na mahal ka niya. Kumbaga, kung mahal na kita, Lord, gusto ko mas mahal ka niya. Yung as in sobra. Kasi at that time, naunawaan mo yung role ng lalaki Yes. sa relationship. Yeah, na-build na siya sa akin. Alam ko na yung ibig, alam ko na yung distinction din ng role ko sa role ng lalaki. Kasi before nga, hindi ko siya alam. So parang nung past relationship ko, ginagawa ko na pala unknowingly yung role ng isang lalaki Na na mag-lead, nag-gawin tong mga bagay na to. So, kaya nung time na pinakita unaw ni Lord sa akin yung worth ko, yung identity ko, doon ako nag-start mag-build ng principle and ng standard. okay, yes. So, una, man of God. Kailangan man of God siya. Kailangan nagsiserve. Hindi lang siya nagsiserve. Pero, mahal niya si Lord. Kasi mahal, pwede kasing nagsiserve ka. Pero hindi mo talaga buhay mahalin si Lord every day. Pwedeng nandun ka, okay, may hawak kang instrument, may hawak kang ministry, pero hindi mo mahal ang devotion, hindi mo mahal ang prayer time. Sa prayer gatherings, wala ka. Worship alone, wala ka sa sarili mo. So, kaya nagkaroon ako ng ganun sa sarili ko. Kasi sabi ko, ako kasi naikot ko yung lahat ng ministry. Pero ang pinakamahal na mahal ko, na pinakita ni Lord sa akin, pinaka-importante sa Kanya, yung umupo ka, iset ka ng time, umupo ka, upuan mo siya, kausapin mo siya. Nung na-build sa akin yun, sabi ko, Lord, I want a man who loves you so much. So, yun yung una kong standard. Second, yung mga iba, na lang mga parang okay, sige, parang na. Pero unang-una talaga, man of God. Pangalawa is yung kapareho ko. Same faith, same calling,
Same, ng purpose ng ginagawa. So, yun ang gusto ko. Ewan ko, nabanggit ko na to before sa mga post ko, sa mga ano. Yun yung isa sa mga prayers ko before na gusto ko, Lord, kagaya ko ng ginagawa. Pareho kami ng ginagawa. Kasi for me, pag pareho kami ng ginagawa, hindi ko na kailangan i-explain pa sa kanya kung ano yung gagawin ko. Kasi before, in my past relationship, kailangan ko pa i-explain kung ano yung ginagawa ko, para saan to, bakit ko to ginagawa. So, doon ako nahirapan. Kaya nagkaroon ako ng prayer. Nanganak yung prayer na, I want someone na kagaya ko. Same ng faith, same ng calling, same ng ginagawa, same ng purpose. I see, okay. Yeah. So, yun yung pangalawa kong standard. And then, third standard naman is, parang hindi ko na siya maalala, pero if I'm not mistaken, ito yung isa sa mga nalagay ko din na standard ko, is yung honor niya din yung yung mentors ko. Honor niya yung mentors ko, mahal niya yung mentors ko. So, I want na papaalam ako, sabihin sa kanila na magpupursue sa akin. Yan. So, I want that. Yun naman. Tapos sa mga iba, pogi and physical appearance, wala na yun. I mean, parang hindi na siya nagmamatter for me. Very very negotiable. Etong mga nauna kong binanggit, yan, mga non-negotiable, especially the number 1 non-negotiable sa akin yan. So, ayun, yun yung mga na-build sa akin nung single ako. Alam nyo, importante may importante may principle ka. And importante yung principle mo align sa principle ni Lord. Second, importante din na may standards ka kasi yun yung magiging boundaries. Yun yung mag-help sa'yo to really see if that person is really for you na binigay ni Lord sa'yo. Kumbaga, itutulungan ka nun para ma-navigate mo kung siya ba talaga yung binibigay ni Lord para sa'yo. Ikaw, Mal, meron ka bang ganun? May follow-up question. May follow-up question. Okay. Kasi maraming mga young women na they're desiring na magkaroon ng partner someday na lalaking naglilingkod kay Lord, may takot kay Lord, Yeah. or let's say, man of God. Pero yung iba, I think iniisip nila na iilan-ilan na lang kasi mga ganyan, mahirap na makahanap. So, nag-settle sila sa kung sino na lang yung nandyan. Ngayon, anong pwedeng maging payo sa mga young women na they're desiring na magkaroon ng partner na maglilid din sa kanila even sa Pero spiritual life nila, paglilingkod nila kay Lord. Pero tingin nila na parang nalulus na sila ng hope kasi parang wala nang ganun. Yeah, ako unang-una, I believe that you attract who you are. Wow. I believe talaga sa bagay na yun. You attract who you are. Kung ano ka, kung ano yung na-build sa'yo, ma-attract mo din yun. Kasi diba, for example, may mga mag-couples nga na na parang kaya sila naging sila kasi pareho sila ng ginagawa. That's diba? right. So, kaya na-attract mo kung sino ka. So, kung ikaw, you want someone who really loves the Lord, then dapat ikaw love mo rin si Lord. Hindi perfect pero complementary. Yes! Tama. Dapat nagka-complement kayo. So, dapat kung ano yung gusto mo, dapat ikaw din somehow may nabibuild sa yung ganun. So, kung ikaw, you want someone na ino-honor ang magulang, then ikaw dapat ino-honor mo din yung parents mo. Ikaw, kung gusto mo, hindi nagbabypass ng mga process, and then, ikaw din dapat, di mo binabypass yung mga ganung bagay. So, I believe that God has a timeline for all of us. May timeline si Lord sa bawat isa. So, if you're a young woman, young man, who's praying na sana dumating sa punto na magkaroon din ako ng gantong partner. I want this kind of partner too, ganyan. Una, I want to advise you na pa-process, maging ikaw muna. Before finding your second one, be the best one for your second one. Dapat ikaw muna, best ka na for him or for her. By the way, bakit second one? Second one because una talaga si Lord. Second one lang yung partner. Okay. So, that's why second one. Be the best sa second one mo. Kung tingin mo, best ka na, and then, okay, tsaka ka na maghanap ng God's best mo. So, second is, believe in God. Trust God. Kasi,
if God gave His Son for you, what more pa yung partner na hinahanap mo, yung suitable helper? Eh, sabi nga ng Bible, it is God who saw Adam na hindi bagay kay Adam ang mag-isa. That's right. So si Lord, hindi naman si Adam ang naka-feel na lonely ako, kailangan ka ng ganito, Lord, gawa ka naman ng kagaya ko. Hindi si Adam ang nakakita noon eh. Adam was so busy on his purpose. Sa pinapagawa ni Lord sa kanya, busy si Adam doon. So ikaw, para hindi mo magpokusan, hindi ka mainip sa pag-aantay, gawin mo yung pinapagawa ni Lord sa'yo. So know your purpose first. Find your purpose. Hanapin mo yung purpose mo, yung pinapagawa ni Lord sa'yo. And then, Along the way, no? Yes, and then si Lord ang bahala sa desire ng heart mo. Kahit nga hindi mo strive na hanapin talaga eh. Yes. The moment na naging busy ka sa pinapagawa ni Lord, busy ka mismo even kay Lord, along the way, bigla na lang darating eh. Magugulat ka na, oh, meron na? Ayun, Tapos yun pa yung time na hindi mo na ina-expect na kailangan mo pa pala ng kasama. Pero nakita ni Lord na kailangan mo pa, bigla niyang pinadala. Kaya yung growth muna bilang isang individual para maging handa ka rin doon sa pinagpe-pray mo. Yeah. So, kailangan, pagkatiwalaan mo si Lord, alam ni Lord ginagawa niya. Para sa'yo, alam niya kung anong best, kailan yung best, alam niya kung kailan yung oras, yung taon, alam niya. Kung ikaw nagdadasar ka, mas gusto ni Lord makita kang masaya. Ganun si Lord eh. So, maging busy ka muna kasi baka kaya hindi pa tayo binibigyan ni Lord ng partner kasi baka bagay pa sa atin mag-isa. Baka kita pa ni Lord sa atin na maging single. Bagay pa sa atin maging single kasi si Adam nun, it is God eh, na naka-notice na parang hindi bagay kay Adam to. Parang kailangan ko gumawa kay Adam ng suitable helper for him. So kaya sabi ng Bible, 'di ba? I will make a suitable helper for him. Imagine, it is God who noticed that Adam needs a partner during that time. Tapos tulog pa si Adam. Tulog si Adam. Wala, alam mo yun, nung time na wala siyang ginagawa, time na hindi naman niya hinahanap, busy lang sa pinapagawa niya, nagpapahinga lang ha. Pagising niya, binigyan na siya ni Lord ng partner. So, pagkatiwalaan mo si Lord dun, maging busy ka sa pinapagawa ni Lord para hindi ka busy kakahanap ng partner mo. Alam mo, mapapagod ka if you're the one who will look for your partner. Kasi sa libo-libong tao sa mundo, tingin mo paano mo kakayaning hanapin yung suitable talaga para sa'yo. It is only God. It's God's job to find your partner and it's not our job. So, That's right. wait ka muna. Paayos ka, pa-form ka, paulit-ulit namin ito sinasabi. Why? It is important kasi pagka nagpumasok ka sa relationship, how can you handle that person or that relationship, the two hearts, if you cannot handle your own self? That's right. If you cannot lead yourself to God, if you cannot do what God wants you to do, how can you handle that new season? Kung yung season mo ngayon, hindi mo kayang ma-handle. Kung ngayong season mo ngayon, hindi mo magampanan ng maayos yung pinapagampanan ni Lord sa'yo. So, kailan pwedeng masabi ng babae na pwede na siyang pumasok sa isang relationship? May mga technicals and may mga spiritual naman. Siguro sa technicals muna, of course, kapag for me it's my principle and I believe it will help you also and it will protect you and it will help you to enjoy and maximize your season. Una, technical is honor your season. Tingnan mo muna nasang season ka. If you're in the season of studying, then finish that first. Tapusin mo, alam mo kung bakit. Kasi kapag tinapos mo yung season na yun, masabi mo na, okay, ito pala yung dahilan kung bakit kailangan ko tapusin yung season na to kasi may enjoy ko pala talaga. That's right. May enjoyment pala talaga. Meron pala talagang totoong joy kapag tinapos ko yung isang bagay. Second is, pag kaya mo na, I mean, stable ka na, hindi naman kailangan pinaka-stable, pero somehow, You're able na, yung kaya mo na siya somehow, para lang ma-handle mo, diba, yung relationship. And hindi na natin hingin yon sa parents natin, sa magulang natin. Pwedeng yung principle na no money, no honey.
Uy, I like that. No finance, no romance. Yeah, ang ganda. Wait lang, hindi niya kami nakikita kasi pa-parking na kami. Imagine guys, ganito yung traffic. Ngayon pa lang kami umabot. Anong oras na? Anyway, so yeah, yung mga technicals lang naman yon. Tapos sa ano naman, sa principles naman na pwedeng anuhin natin sa Panginoon, of course, is masasabi mong ready ka na kapag hindi ka na naghahanap. Pag hindi mo na hinahanap, you're ready. Kaya mo na. Hindi ka na longing dun sa bagay. And second, I think this is the most important thing. Yung satisfied ka na kay Lord. That's, I think, na pwede at ready ka na. When you can say boldly na I am satisfied with God. So, if you're satisfied with the Lord, then we can say that you're ready to enter in the next season. Wow. Yeah, and of course, kung babae ka, please I pray that you find or pray for someone who can really lead you well. Yung nakikita mo may leadership. Yung nakita mo na kapag naging partner mo siya, kaya kanyang i-handle. Kaya kanyang i-lead papunta sa Panginoon. Yung alam mo, mas magiging deeper yung love mo kay Lord. Kasi kaya niya na nililid niya yung sarili niya. So, yun yung I think hanapin mo unang-una kasi bakit? Ang role na binigay ni Lord sa mga lalaki is leadership. Sa lalaki naman na side mahal, ano ang dapat nilang hinahanap sa babae para masabi nilang, ito siya. Una yung for me this is just for me, non-negotiable yung submission. Kasi ito yung malinaw na command ng scripture ng Bible sa mga asawang babae. Dapat they have a heart that is willing to Submit. Ibig sabihin ng submit, pagpapasakop sa asawa. But this is not a means para maging ang asawang lalaki maging manipulative or maging authoritarian. But this is a way para mas magawa ng lalaki yung role niya na i-lead yung babae, and that is only possible if the woman is going to submit. Kaya for me, yun yung unang-unang non-negotiable talaga yung submission. Kasi where there is no submission, mga anak yan, there will be no respect. There will be no honor inside the relationship. And where there is no respect and honor, there is chaos. Yeah. So madidisrupt agad doon pa lang yung design ng Lord when it comes Sira agad sa marriage. Basag agad doon pa lang. Kaya you can never see a good family na Andres Desaya yung lalaki. Yeah. You can never see a thriving family na inagawan ang lalaki ng manubela when it comes sa paglilid ng pamilya. Don't get me wrong, the women, they have the ability to help the family, to give wisdom and the other needs of the family, love, care, affection na hindi na sobrang kayang ibigay ng lalaki. May role din ang babae. Pero when it comes naman sa leadership and yung pangunguna ng isang family, lalaki ang dapat na gumagawa. At kapag ginawa yun ng lalaki, mas lalo din siyang mamahalin ng babae. Kasi ang mga babae, they are very drawn to someone who really sa lalaking alam niya yung purpose niya, alam niya yung patutunguhan niya, alam niya yung gagawin niya. So, nagbibigay ng sense of security yun sa mga babae. Kaya for me, yung unang-una talaga ay submission. Pangalawa, of course, dahil ako may ginagawa ako sa kingdom ni Lord, may panawagan ako kay Lord, which is mag-pastor. So, dapat yung hindi materialistic. Sorry, nawala. Guys, nahulog sa likod. Nakalagay pala sa ko yung mic. So, gamitin ko man to. Yung babaeng hindi materialistic. Kasi, for me, it's very hard na mag-ministry kapag ang asawa mo ay materialistic. Kasi,
naalala mo love before tinanong kita love itong ginagawa ko sa ministry. Tapos paano kung dumating sa point, alam ko naman di tayo pababayaan ni Lord kasi sabi sa scripture wala pang sino mang sumunod sa Diyos ang pinabayaan o maging ang kanilang mga anak ay namalimos. Pero tinanong ko lang siya na love, what if someday dumating sa point na nagmi-mission tayo tapos ang tulugan lang natin papag lang tapos Umabot talaga sa ganong zero wagon. I mean, as in yung umabot talaga sa sa baba talaga. Sabi ko, anong gagawin mo? Are you still willing? Sabi niya during the time, sige, basta kasama kita, okay lang. Basta kasama kita, okay lang. Pero, ang minahal ko kasi guys, ang minahal ko hindi yung yung money. Malinaw kasi sa akin. she's not materialistic talaga. She's not materialistic. So, for me kasi kapag kaya niyang i-embrace yung mga ganong bagay, it's easy for her to follow the Lord at any cost. At any cost. So, for me, kasi ako, I have a heart na, Lord, kahit mahubaran ako as long as I'm doing my best para mapaglingkuran ka, even though you strip me away of everything, I will still serve you. Ngayon, kaya naging na-negotiable siya sa akin kasi paano pag dumating sa point na yun na subukin ako ni Lord at tanggalin lahat ng bagay. Napakahalaga sa akin nun. Kaya mas magagawa ko yung pinapagawa ni Lord kapag ang babae hindi materialistic. So, pero as a man naman, I really want my partner to be happy. So even though she's not materialistic, Bigay naman bigay ang kulit. if the Lord makes me able, kung nakagawa ko ng mabuting bagay sa ibang tao, how much more sa asawa na binigay sa akin ni Lord na inutos niyang mahalin ko kung paano niya minahal ang simbahan. Kaya yun, yung dalawang bagay na yun. Tapos ito yung pangatlo, I think ito yung last. Gusto ko yung nagdiling ko din talaga kay Lord. Kasi maunawaan niya yung ginagawa ko. I won't have to explain anymore. I won't have to justify myself na kung ba't ko ginagawa ito. Pero magiging katuwang ko agad siya, automatic. Kaya for me, yung tatlong bagay na yun, very important siya sa akin. Sabi mo na yun, pwede ka nang pumasok sa relationship. Sa babae naman nakita mo yun. Kaya dati sabi ko sa kanya kay Pastora CA, gamitin niya yung credit card ko, tapos mataas yung credit limit niyan, anything na gusto niyang bilhin, tapos ito yung details niyan. Binigay ko sa kanya. Tapos sabi niya, wala, hindi ko gagalawin yan. Anong gagawin ko dyan? Pero during that time, ito yung twist guys, wala naman talaga akong credit card. I'm just testing kung ano maging initial response niya, anong klaseng heart meron siya. Pero nakita kong she's not after material things in this world, then this woman is very ready and very rare for me. Kaya yun, yung tatlong bagay na yun, very na-negotiable siya para sa akin. Importante talaga yung submission kasi parang ganito, nakita ko lang illustration. If wala kang submission, for example, kung ginagalaw ko yung manibela ni Pastor Dave kanina, magkakagulo, makakasagasa kami. That's right. Makakasira kami ng ibang buhay, ng ibang bagay, ibang taong nananahimik kung wala akong submission sa kanya. Kung hindi ako magsasubmit na sa kanya yung manobela, siya bahala dyan. Magkakagulo kami. Actually, napakagandang illustration guys. Kasi imagine nagdadrive ako, tapos yung nasa passenger seat, yung ilaw ng tahanan, hahawakan niya yung manobela, gagalaw-galawin niya to. Chaos. Magkakaroon talaga ng hindi pagkakaintindihan, ng problema. Kaya before na alala mo, love, nag-usap tayo, love, sa passenger seat. Yes. Sa passenger seat, ang gagawin mo, love, magtiwala ka lang sa akin, umupo ka lang, tumahimik ka lang dyan, mag-relax ka lang. Ngayon, very siya guys, very, ang tawag dito, very helpful talaga siya para sa nagtitimo ng manobela. Kasi nagagawa niya freely yung role niya. Tsaka Walang nangingialam. Pero there are times, halimbawa nagtitimon ako, tapos may dadaan, love, may dadaan. Ngayon, minsan madilim, makikita ko, nga, may dadaan nga, buti sinabi mo. Yun naman yung role niya. Yes. Doon papasok yung partnership na, okay, I'm leading,
But at the same time, yung mga bagay na nahihirapan akong makita, siya yung nagsasabi sa akin. Then, nagawa namin ang maayos yung dapat namin gawin at Just naging like successful yung God-given roles namin. Kaya, naalala ko before guys, umuulan na. Tapos, May... nagda-drive ako, Mm. nag-moist ng matindi yung salamin. As in, halos hindi ko talaga makita. Hirap. Ang hirap talaga. And then, that time, inayos na rin namin yung sa aircon, ganun. Then, pero ang labo lang talaga, pero kailangan namin magpatuloy mag-drive. Tapos, sabi ko, love, ikaw tumingin sa salamin. Kasi, nahirapan ako makita yung yung kalsada, tingnan mo yung harap natin, nahirapan na makita yung windshield. Tapos siya nagsabi, love, may dadaan na, may tricycle, medyo bagalan mo. Love, may paliko dyan, liliko ka na dyan. Nung time na yun, ako may hawak ng manubela, pero nakatuwang ko siya sa paglilid. Yeah. Sinuportahan niya ako dun sa paglilid, sa pagtitimon ko. Kaya, hindi kami na-aksidente at that time. So, napakahalaga na na alam natin yung role and purpose natin sa loob ng relationship. Yes. Kaya, magiging successful. Not perfect, magiging successful. Naalala ko din guys, nung time na unang sakay ko sa sakyan ni Past Dave, nung first time niyang mag-drive, sakay ako, tapos sabi ko, kinakabahan ako eh. Kasi, oh my gosh, parang kaya ba niya yung liliko ganyan? Kasi I'm used sa tatay ko, I'm used sa driving skill ng father ko. So, kinakabahan ako. So, I know how my papa drives. Pero siya, first time ko, so sabi ko, parang kinakabahan ako sa pagliko niya. Pero, may sabi ako sa kanya noon, sabi ko, hindi ako magsasalita. I'll practice myself not to dictate kung anong gagawin mo. Pero, I will just trust you sa driving niya. So, nung time na yun, until now, guys, nakaka-help. So, hindi ko siya pinapakialaman. Kasi, di ba may mga ganun na, ano mo dyan, ganun. Guys, maniwala kayo. Nahirapan. Para sa nagtitimo ng manubela o may hawak ng manubela, tapos halimbawa meron sa likod, meron sa passenger seat, iliko mo dyan. Oo. Dumiretso ka. Hindi, wag ka dyan. Ang hirap. Believe me, it's very hard kapag ikaw yung nagtitimon. Yeah. So, So, yun yung guys, yun yung it's just illustration how a relationship works. especially sa context ng marriage. Yes, kasi kung hindi ka magsasubmit, kung hindi ka din maglilit, ang gulo niya, walang kaayusan. And kung hindi ka rin sa babae, kung hindi ka rin magtitiwala sa driving skills niya, sa leadership niya, magulo talaga, magkakagulo at makakasira kaya ng iba. So, to avoid that, know your roles and then do that roles individually and at the same time, partnership. That's right. Kasi yung mga roles na yan, Team up. binuo yan ni Lord sa lalaki, leadership, sa babae, submission. Kaya yan binuo ni Lord, hindi para magpungguan yung babae at lalaki. Binuo yan ni Lord kasi complementary yan sa isa't isa. Yeah. Hindi yan binuo para ang dulo, pag-awayan na bakit ganyan yung role mo, bakit ganito sa akin. Walang lang sa roles na binigay ni Lord. Wow. Every role serves its purpose. At kapag nagawa yung purpose nun, doon pumapasok yung katagumpayan ng isang pagsasama. Kaya, there is no lang sa mga roles. Talagang may magkakaibang roles na kailangan nating gampanan at hindi yun galing sa tao. Galing yun sa author ng buhay ng tao at author ng lahat ng may likha sa mundo, ng nilikha sa mundo. So, let us not think na baka nagkamali si Lord nung siya yung binigyan ng gantong leadership at ganito yung mga binigyan naman sa babae. No. Complementary yan. Hindi magkalaban at hindi magkabungguan yung roles na yan. Kasi we are living in a world na ang tingin sa nagli-lead, siya yung pinakamataas at ang tingin naman sa mga nagsasubmit, Parang ang baba. napakababa sa mata ni Lord. Hindi It's just ganun equal. yun. Hindi ganun yun. Sa mata ni Lord, yung roles na yan, very complementary at kapag nagawa yan according sa definition niya na binigay ni Lord dyan, magiging matagumpay ang pagsasama. Powerful. Very powerful. Yes. So, that's really important. So, in relationship, whether you are in a waiting season, in a relationship, married, let's be reminded of this truth. Kailangan maalala natin itong mga bagay na ito at kailangan alam natin siya so that hindi magkagulo yung relationship, maging maayos at someday hindi magkaroon ng broken family. That's right. So, be wise sa pagpili. That's right. Wag lang yung basta tingin mo okay na, gwapo, pinakilig, may pera. But doon tayo sa binigay ni Lord. Kasi pag binigay ni Lord, secured.
may assurance. That's right. So, may peace. Kaya doon tayo palagi. Hindi ka lang pumipili ng tao para sa sarili mo, pero para sa future family mo. At para sa mga tao sa paligid mo. Para sa mga tao sa paligid mo. That's So, right. honor mo din yung mga boses ng mga tao sa paligid mo. Kasi I believe may mga binigay si Lord na mga tamang tao sa buhay natin to give us advice, wisdom. Kung sila ba talaga yung mga, kung sila na ba o siya na ba yung tao para sa atin. Seek advice and wisdom. So, yeah. Enjoy your season. Have principles, standard, build that, and of course, maging ikaw din yung mga standard na binubuo at principle na nilagay mo. That's right. Nasagot ko ba? Nakapag-park na kami, guys. Nandito na kami sa aming pupuntahan. So, we'll update you in our next vlog. Sagutin pa natin yung mga tanong na sinasend nyo sa amin. So, yeah, I think that's it. Don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channels. Lalagay ko na lang dyan sa ating screen. Here's our social media. You can search our name, CA Sanggalang and David Sanggalang. So, click the notification bell also so that we can be updated to one another. So, yeah, see you on our next one, guys. See you. Shalom. Shalom, guys.